Sa bahay naman ni Christine, patuloy sa pag-explore ang magkasintahan. Habang nanonood sa cellphone ng iba't ibang shorts video ang dalawa, muli na naman silang naging balisa. Kaya muli rin nilang sinimulan ulit ang bagay na pareho nilang gusto. Habang nasa kalagitnaan ng kanilang pagpapakasaya, tila may naulinigan si Christine na nagbukas ng pinto sa kanilang main door. Wait lang Tart, parang may tao sa sala. Uwi ka niya pero dahil nasa kalagitnaan nga sila ng paglalaro, ayaw ni Archie kumawala. Come on Tart, baka pusa lang yun. At isa pa, di ba, mamayang gabi pa uuwi si tita. Kaya wala nang nagawa pa si Christine, kundi ang ipagpatuloy na lamang ang kanilang nasimulan. Hanggang sa biglang natigilan sa ginagawa si Christine. Nakita niya sa screen ng naka-off na computer ang figura ng mommy niya. Nakatayo ito at nakasilip sa nakaawang na pintuan. Hindi ito nakikita ni Archie, kaya nagpanggap na lang ang dalaga na wala siyang nakita. At mas lalo pang ginalingan ang pagtatrabaho. Samantalang si Aling Sonia naman ay bigla na lang nagtago sa likod ng pintuan. Hindi siya makapaniwala sa tagpong nadatnan niya sa pagitan ng anak niya at ng nobyo nito. Hindi niya akalain na ganoon na pala ang anak niyang si Christine. Imbes na magalit at istorbohin ang ginagawa ng dalawa, tila nakaramdam patuloy siya ng pagkabalisa at hinahanap na rin niya ang bagay na yon. Kaya naman ay dahan-dahan na siyang humakbang patungo sa kwarto niya upang magawahan ng solusyon ang pagkabalisa na kanyang nararamdaman. Naalala niya si Alberto, ang matipuno nitong katawan na parabang nagaanyaya ng 1,000 kaligayahan. Hanggang sa dahan-dahang humiga sa malambot niyang kama si Sonia, laman ng isipan niya ang mukha ng anak niyang si Christine. Halatang sobrang nag-e-enjoy ito sa kasalukuyang pinagkakaabalahan. Hanggang sa namalayan na lamang ni Aling Sonia na sa kauna-unahang pagkakataon na ginawan niya ng solusyon mag-isa ang ganoong uri ng kanyang problema. Makalipas ang ilang sandali, natapos na rin ni Sonia ang kanyang pinagkaabalahang solusyonan. Sa bahagi naman nila Christine at Archie, halika na Tart, labas na muna tayo ng kwarto. Magluto tayo ng makakain natin. Uwi ka ni Christine. Sinadya niyang lakasan ang boses niya para marinig ng mami niya. Nagpanggap ang dalaga na hindi niya nakita si Aling Sonia habang nasa kalagitnaan sila ng paglalaro ni Archie. Gulat na gulat pang kunwari si Christine nang maabutang nasa sala na pala na nanonood ng TV ang mami niya. Mami, kailan ka pa po dumating? Maging si Archie ay nagulat din. Binati nito si Aling Sonia nang may kaba sa dibdib. Ngayon lang anak, medyo sumama kasi yung pakiramdam ko kanina kaya nauna na akong umuwi. May dala nga pala akong pansit at spaghetti naroon sa mesa. Kumain na muna kayo ni Archie. Nagmamadaling pumunta sa kusina si Christine. Kumuha ng 2 plato at nilagyan ng pansit at spaghetti. Naiwan sa sala si Archie, kausap ng mami niya. Habang kausap ni Aling Sonia si Archie, hindi niya maiwasang mapalunok ng sariling laway. Gwapo at macho ang boyfriend ng anak niya at nadaanan ng mga mata niya ang hiwa-hiwalay na marka na kulay pula sa leeg nito. Love bite ang tawag nilang mag-asawa sa bagay na yon noong nabubuhay pa ang asawa niyang si Marlon, ang daddy ni Christine. Mahilig niyang lagyan ng ganoon ang asawa niya, kaya hindi na siya nagtaka na ginagawa din iyon ni Christine. Nagmana sa kanya ang kanyang anak, kaya kinakabahan si Aling Sonia
na baka masaktan lang si Christine sa pakikipagrelasyon nito kay Arky. Naabutan ni Christine sa sala na malagkit ang tingin ng mami niya sa boyfriend niyang si Arky. Naawa siya sa mami niya. Matino itong babae at siya mismo ang makakapagpatunay noon. Pero nang makita niya ito na nakasilip sa kanila ni Arky habang nasa kalagitnaan sila ng paglalaro, nakadama siya ng awa para sa mami niya. Ramdam ni Christine na nangungulila sa isang bagay ang kanyang mommy. Kailangan din itong isipin ang sariling kaligayahan. Kaya isang plano ang kanyang naisip para kay Aling Sonia. Nang makaalis na si Arky ng gabing yon, kinausap ng masinsina ni Christine ang kanyang ina. Mami, huwag ka po sanang magagalit sa sasabihin ko. I think kailangan mo rin pong isipin ang happiness mo. What I mean is, bakit hindi mo subukang magmahal ulit? Matagal nang wala si Daddy kaya maiintindihan naman niya kung sakali mang muli kang umibig. Dumaan ang ilang minutong katahimikan. Nag-alala si Christine na baka ikinagalit ng mami niya ang sinabi niya. Hanggang sa nagsalita naman ito. Sure ka ba dyan anak? Sa sinasabi mo na okay lang sa'yo if ever na magka-boyfriend ako? Tuluyan nang bumigay ang dalaga. Niyakap na niya ng mahigpit ang kanyang mami. Alam niya ang lahat ng hirap at sakripisyo nito para lamang mabigyan siya ng komportableng buhay. Opo naman, Mommy. Deserve mong maging masaya dahil napakabuti mong ina sa akin. Kaya okay lang po sa akin yun. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Dumating din sa wakas ang pagtatapos ng school year. Mag-4th year college na si Christine sa susunod na enrollment. Napapansin ng dalaga na palaging late umuuwi ang kanyang mommy. Alam at ramdam niya na may itinatago itong boyfriend sa kanya. Ilang beses niya itong narinig na may kausap sa cellphone habang kinikilig. Napuna din ni Christine ang paglow ng muka at balat ni Aling Sonia. Kaya alam niyang may lalaking nagpapasaya muli sa kanyang ina at masaya siya para dito. Isang umaga, kasalukuyan silang nag-aalmusal noon nang biglang nagsalita si Sonia. Anak, may sasabihin sana ako sa'yo. Tama ka anak. Matagal na rin namang wala ang dad mo, kaya sinubukan ko ulit magmahal. I know naman po, Mommy, kahit na hindi mo pa sinasabi sa akin, halata naman sa'yo na may nagpapatibok na sa puso mo eh, sa puso mong pihikan. Tuluyan nang humulagpos ang damdamin ni Sonia. Nagpasalamat siya sa kanyang anak at niyakap niya ito ng mahigpit. Basta ma'am, tandaan mo po, lagi lang po akong nandito, no matter what happen. Makalipas ang isang linggo, nagulat si Christine nang dumating na may kasamang lalaki ang mami niya. Guwapo ito, kahit medyo may edad na. Maganda ang build ng katawan, tisoy at mukhang may kaya sa buhay. Kaya pala marami siyang nakikitang bagong alahas at gamit sa mami niya na malamang regalo ng lalaking yon. Hay anak, kasama ko nga pala si Uncle Alberto mo. Halos magkasing edad lang kami. Siya ang boyfriend kong kinikwento ko sa'yo before. Hindi nakaligtas sa paningin ni Christine ang mabilisang pagpasada ng mga mata ni Alberto sa kabuuan niya. Hindi naman niya akalain na darating ito, kaya hindi niya napalitan ang suot niyang manipis at maiksing short. Kaya litaw na litaw ang makinis at maputi niyang hita. Hi Uncle, welcome po sa bahay namin. Pagpasensyahan niyo na po at medyo makalat. Ngumiti at nakipagkamay si Alberto. Naramdaman ng dalaga ang malambot at malaking kamay nito. Kaya lalo niyang napatunayan na may kaya nga ito sa buhay. Ngumiti siya rito ng matamis.
Huwag mo po sanang papaiyakin ng mami ko, Uncle Alberto. Mahal na mahal ko yan. Makalipas ang 3 buwan, napansin ni Christine na palagi nang nasa bahay nila si Alberto. Madalas na rin itong natutulog sa kwarto ng mami niya. Hanggang sa may mga gabing naririnig niya ang maingay at malalakas na tunog mula sa kwarto ng mami niya. Kung noong una natutuwa si mami na nagka-boyfriend ang mami niya, pero noong magtagal, naiirita na siya rito. Paano ba naman kasi magkadikit lang ang kwarto nila ng mami niya? Hindi man lang naisip ng mga ito na naririnig niya ang mga ginagawa nila sa kabila. Hanggang sa unti-unting tumamlay ang relasyon nila Christine at Arky. Bihira na siya nitong puntahan sa bahay nila. Nabalitaan niyang nagbibisyo na ito. Napabayaan na si Christine ni Arky, kaya pati mga dati nilang ginagawa, sobra nang namimiss ng dalaga. Samantalang ang mami niya, halos gabi-gabing nagiging abala sa ritual kasama si Alberto at palagi siyang saksi sa ginagawa ng dalawa. Hanggang umabot na sa puntong hindi na kinaya pa ni Christine ang magtiis. Naiinggit at nadadala na siya sa kanyang naririnig na mga ingay tuwing gabi at hindi na rin napigilan na gawan niya ng solusyon ang sariling pagkabalisa. Dahil sa inis, nakipag-break si Christine kay Arky. Nalaman ni Aling Sonia ang nangyari dahil palagi nang matamlay ang anak niyang si Christine. Kaya isang gabi, kakatapos lang nilang maghapunan at kasama nila noon si Alberto sa hapagkainan. Kinausap ni Aling Sonia ang anak. "Anak Christine, alam ko ang nararamdaman mong lungkot. Pero anak, ang isipin mo na lang na hindi lang si Arky ang nag-iisang lalaki sa mundo. Marami pa dyan. Kaya kalimutan mo na siya." Tumikhim muna bago nagsalita si Alberto. Tamang yung mami, Christine. Sa ganda at sexy mong yan, siguradong may mga secret admirer ka na hindi mo lang napapansin dahil nakatuon ka lang sa boyfriend mo. Makahulugang sabat pa ni Alberto. Napalingon ang dalaga sa kinauupuan ni Alberto. Secret admirer? Isa kaya si Alberto sa mga yun? Tanong niya sa sarili. Isang umaga, nagmamadaling lumabas ng kwarto si Christine. Nakatupis lang siya ng towel dahil alam niyang mag-isa na lang siya sa bahay kapag ganoong oras. Sabay kasing umaalis ang mami niya at ang Uncle Alberto niya. Kakapasok lang ng dalaga sa banyo at takmang isasara niya na ang pintuan, ngunit may biglang yumakap sa kanya sa likod. Gulat na gulat siya nang makita si Alberto. "Uncle, anong ginagawa mo at bakit nandito ka pa? Hindi ba't umalis na si Mommy?" Kinakabahang tanong ni Christine. Naramdaman na lang niya na nag-umpisa nang lumikot ang mga kamay ni Alberto. Kinikilabutan ang dalaga sa mainit na hininga ng lalaki sa batok niya. Sinubukan ni Christine na manlaban pero traidor ang katawan niya na unti-unti nang nadadala ng paanyaya. Una pa lang kitang nakita, Christine. Gabi-gabi na kitang pinapangarap. At sa tuwing may nagaganap sa amin ng mami mo, alam kong nakikinig ka sa kabilang kwarto. Tila isang napakagandang awitin sa pandinig ni Christine ang mga sinabi ng boyfriend ng mami niya. Kaya imbes na manlaban ay talagang lumaban siya at hindi nagpatalo sa pagtatrabaho na kanilang ginagawa. Napatunayan din niya na di hamak na mas quality ang pagmamay-ari ni Alberto kumpara kay Arky. Kaya naman tuluyan na siyang nalunod sa maling bagay na kanyang tinatamasa. Magmula noon ay tuloy-tuloy na ang lihim na ugnayan ni na Christine at Alberto. Halos araw-araw na silang nagiging abala sa isa't isa. Madalas na kasing magpaiwan si Alberto sa bahay nila
kapag pumapasok na sa trabaho ang mami niya. May ibang babae ka na ba, Alberto, na kinakalantari sa office mo? Sino sa kanila? Yung bago mo bang sekretary na si Dina? Galit na tanong ni Aling Sonia. Umiiyak si Christine habang nakikinig sa kanyang kwarto. Alam niyang nagkukulang na sa mami niya ang boyfriend nitong si Alberto. Dahil bago pa dumating ang mami niya sa hapon, ay nakakarami na rin sila ni Alberto. Lalo na at bakasyon, kaya palagi siyang nasa bahay. At maging sa buong taon ng 4th year college ni Christine, ay tuloy-tuloy ang lihim nilang ginagawa ni Alberto. Minsan naman, kapag nasa school siya, sinusundo siya ni Alberto sa uwian. Pagkatapos ay sa malamig na lugar sila tutuloy bago umuwi ng bahay. Madadatnan naman palagi ni Aling Sonia na sila ay nasa bahay na tapos nang magluto ng panghapunan. Bagamat tahimik lang ang mami niya, alam ni Christine na wasak ang puso nito. Iniisip ni Aling Sonia na siya ang may pagkukulang, kaya lumamig ang damdamin sa kanya ng boyfriend niyang si Alberto. Kaya ginagawa niya ang lahat para magpa-impress at manumbalik ang dati nilang mainit na pagsasama. Isinabay ko na si Christine sa pag-uwi. Napadaan ako kanina sa school nila. Tumingin lang sa kanilang dalawa si Aling Sonia. Pagkatapos, binigyan na sila ng tigi-isang plato. Kain na tayo, hindi na masarap ang pagkain kapag malamig na. Nagpaalam si Christine na magbibihis muna. Pero ang totoo, pagkapasok pa lang niya sa kwarto niya, doon niya ay binuhos ang pag-iyak. Nakokonsensya siya sa paghihirap ng damdamin ng mami niya. Nagpapanggap na okay lang ang mami niya sa harapan nila ni Alberto, pero nagsusumigaw ang mga tingin nito ng napakasakit na katotohanan kung gaano ito kawasak. Isang plano ang napagdesisyonan ni Christine sa kanyang sarili. Noong mga sumunod na araw, sinikap ni Christine na pumasok ng mas maaga. Ayaw niyang sumabay sa kotse ni Alberto. Alam niya kasi na bago siya nito ihatid sa school, dadaan muna sila sa malamig na lugar. At doon, lalo siyang ibabaon nito sa kasalanan. Hindi magawang umiwas ni Christine dahil paglabas niya ng hapon, naghihintay na ang kotse ni Alberto sa labas. Pagkapasok pa lang niya sa kotse, siniil na siya nito ng mainit na pagmamahal. Huwag mo nang tatangkain pang iwasan ako, Christine. Iiwanan ko ang mami mo. At alam na alam mo kung gaano siya masasaktan. Pagbabanta ni Alberto. Muli siyang dinala ni Alberto sa malamig na lugar at halos buong katawan niya nilagyan nito ng love bite. Sa susunod na iwasan mo ako. Sa bahagi ng katawan mong nakikita at hindi matatakpan ng damit ko, lalagyan ng marka ang katawan mo. Uwi ka ni Alberto bago siya bumaba sa kotse nito. Pinagsisisihan ng husto ng dalaga ang pagtatraidor niya sa mami niya, lalo na ang pagkikipagrelasyon sa katulad ni Alberto na makasarili. Nang sumapit ang graduation day ni Christine, walang pagsidlan ng tuwa ang mami niya. Umiyak nang umiyak si Christine dahil sa sundot ng konsensyang ginawa niya. Akala lamang ng mami niya ay tears of joy ang nakikita nito sa kanya. Sa mamahaling restaurant sila dinala ni Alberto. May mamahaling kwintas rin itong iniregalo kay Christine. Para sa pinakamaganda at pinakamabait na anak ng mahal ko. Para sa'yo itong regalo na ito at deserve mo yan, kaya tanggapin mo. Uwi ka ni Alberto. Napakurap naman si Aling Sonia nang makita ang kumikinang na pendant ng kwintas. Alam niyang malaking halaga ang kwintas na yon. Pilit siyang ngumiti habang sinusuot ni Alberto sa leeg ni Christine ang kwintas. Gustong-gusto nang umiyak ni Christine. Alam niyang nasasaktan na naman ng sobra ang mami niya sa nangyayari.
Ayaw niya sanang tanggapin ang kwintas. Pero natatakot siya sa pagbabanta sa kanya ni Alberto. Hanggang sa nagulat na lang sila nang biglang lumuhod si Alberto sa paanan ni Aling Sonia at may kinuha itong isang maliit na kahon sa bulsa. At para naman sa nag-iisang babaeng nakilala ko na may napakabuting puso, will you marry me, my love? Tanong naman ni Alberto kay Aling Sonia. Isang singsing na may diamante sa gitna ang hawak nito. Umiiyak na nag-yes si Sonia, kaya dahan-dahan na itong isinuot ni Alberto sa daliri ni Aling Sonia. Humagulgol ng iyak si Christine. Bagamat hindi niya nauunawaan ang gustong ipahiwatig ni Alberto, masayang-masaya siya para sa kanyang pinakamamahal na mami. Akmang tatayo na sana si Christine para humingi ng tawad sa mami niya pero pinigilan siya ni Alberto. Nagpalakpakan ng lahat ng mga customer na kumakain sa restaurant na yon. Maging ang mga staff nito ay kinikilig sa tagpong iyon. Naging napakasaya ng gabing iyon para sa mag-inang Sonia at Christine. Nang makauwi sa bahay, ay nag-ayang uminom si Alberto. Kinabahan naman si Christine sa pinaplano nito. Unang nalasing ang mami niya, kaya dalawa na lang silang natira ni Alberto sa sala. Nanginginig na ang katawan ni Christine nang lumapit sa kanyang tabi si Alberto. Ipinangako niya sa kanyang sarili na kahit anong mangyari ay hindi na siya papayag na muli siyang gamitin at saktan ang mami niya. Nagulat na lang ang dalaga nang biglang lumuhod sa kanyang harapan si Alberto. Patawarin mo ako, Christine, sa lahat ng ginawa ko sa inyong mag-ina. Balang araw sana mapatawad mo ako. Pero narealize ko na mahal ko pala talaga ang mami mo at handa ko siyang pakasalan sa lalong madaling panahon. Uwi ka ni Alberto. May inabot na isang sobre si Alberto sa kanya. Nanginginig ang kamay na inabot niya ito. Saka mo nabuksan ang sobre niyan kapag wala ka na sa bahay na ito. Patawad, ngayong nakagraduate ka na, may kakayahan ka ng mamuhay ng mag-isa. Nakikiusap ako sa'yo na lumayo ka na muna sa amin ng mami mo. Salamat. Pinangko ni Alberto si Aling Sonia papasok sa kanilang silid. Naiwan namang luhaan at hindi makapaniwala si Christine. Tumayo siya at pumunta sa kwarto niya. Nagmamadali niya ng inayos ang mga mahalagang gamit niya. Tama si Alberto. Hanggat nasa iisang bubong sila, hindi nila maiiwasan ang tukso. Nang gabing yon, tuluyan nang nilisan ni Christine ang bahay nila. Pagkarating sa hotel na tinutuluyan niya, dahan-dahan niyang binuksan ang sobre na binigay ni Alberto. Ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Kasunod ng pagbagsak ng luha nang makita ang napakalaking halaga ng salapi na nakasulat sa tseke. 1,000,000 piso ang pinabaon sa kanya ni Alberto. Sapat ng halaga para mabuhay siya ng marangal at komportable habang nag-a-apply siya ng trabaho. Pwede rin iyong pangpuhunan niya sa negosyo kung gugustuhin niya. Nagdasal si Christine at humingi ng tawad sa malaking kasalanang nagawa niya sa mami niya. At pasasalamat sa binigay na malaking halaga ni Alberto para masigurado ang kinabukasan niya. Wakas! Ayun, my loves. Dito na po nagtatapos ang ating maganda at punong-puno ng mga maiinit na aksyon na kwento. Sana ay na-enjoy ninyo ang pakikinig. My loves, kung bago ka lang dito sa ating channel, huwag ka nang mahiya na mag-subscribe ha. Marami pa akong i-upload rito. Pwede mo ring balikan ang napakarami nating upload noong nakaraan at siguradong ma-enjoy mo rin yon. Salamat sa pakikinig, my loves ha.